Morning po. Ito na po yung part 1 ng 2 parts. Kung paano po gawin yung homemade na ice cream, no? Uunahin ko po muna kung paano po gumawa ng condensed milk kasi importante po ito. And marami po kayong pwedeng paggamitan nito. Doon po sa homemade na ice cream, pwede po sa tiramisu, pwede nyo rin pong gamitin to sa leche flan. Yan. So napakasimple lang po nito. Tatlo lang po yung ingredients nito. All-purpose cream. Meron din po akong butter dito at saka allulose na sugar. Pwede pong monk fruit, pwede rin pong stevia. Yan naman po yung mga recommended na sweetener. Sobrang low fire lang po nito para hindi po masunog yung butter po natin. Ito pong butter natin is 2 tablespoon. Yan. So tutunawin lang po siya low fire. Tapos all-purpose cream po. Alaska po yung gagamitin ko na all-purpose cream. So kung maitatanong nyo po, ang total carbohydrates po nito is 0.8 for every 100 ml. So 250 ml po ito. So more or less mga 2 grams po yung total carbohydrates nito. Pwede nyo na pong ilagay yung 1/4 cup ng sweetener. So sabi ko nga po, no, allulose po itong ginagamit ko. Yan. Importante po yung low fire tapos importante rin po yung halo-halo para hindi po siya dumikit sa pan. So tandaan nyo po kailangan po halong-halo po ito, yung butter, yung all-purpose cream, at saka yung sweetener. Ayan. Paano nyo po malalaman kung luto na po ito? Medyo mag-iiba po yung color nito para pong condensed milk. And then, ang palatandaan kung malapit na, yan, pagka nagbabubbles na po yan, ibig sabihin, malapit na po niya ma-reach yung boiling point po niyan. Pero huwag nyo pong pababayaan na kumulo po ng husto kasi mag-iiba po yung texture nito. So makikita niyo po siya na umuusok na tapos medyo nagsisimmer na po siya. Dapat medyo mahaba-haba yung pasensya niyo po rito. Kaya nag-iba na po yung color niya tapos medyo nararamdaman ko na lumalapot na po siya. Pwede na po ito. Palamigin ko lang po ng konti. Tapos ilalagay po natin to sa container. Ito po yung container na gagamitin ko. Tatandaan niyo po paglagay po rito na itong condensed milk, lalagay niyo po ng cling wrap sa ibabaw. Dapat yung cling wrap po sumasayad dun sa may mismong condensed milk. Ang paliwanag po dyan is para hindi po siya mag-moist. Kasi pagka nakaangat po siya, magmo-moist po yan. Yung moist po halo po rin sa condensed milk. So pwede pong pumangit yung texture po. And then after na malagay nyo na po ng cling film, pwede na po siyang ilagay sa fridge. So, kailangan nyo po siyang iwanan sa fridge for siguro mga 30 minutes up to 1 hour para mas lalo po siyang lumapot. Tapos ready na po yan. Condensed milk na po kayo. Na diabetic friendly. Ayan. So, yun lang po for today. I'll see you guys in the next vlog. Bye-bye.